In a world where equality, peace, and justice remain distant dreams for many, this documentary will show us what it means to endure and strive for something better. One has faced poverty from a young age, learning resilience in the face of hardship. The other, a young woman, has to navigate the challenges of being true to herself in a world that doesn't always accept her. Through their stories, we glimpse the realities of inequality, gender discrimination, and the need for strong, supportive communities. These are the paths they walk, the journey toward dignity, acceptance, and a fairer world for all. So yan, 10 years old pa lang ako. Natuto na ako magtrabaho. Nagigib ako ng tubig dahil wala pang nawasa sa amin noon. Panahon na yun. Kaya yung sa pinagkakitaan ko ay pag-iigib ng tubig, upang magkapera at magkaroon ng pambaon kasi wala akong laging baon. Dahil hindi sapat ang kinikita ng tatay ko, nanay ko. Sa dami namin magkakapatid. Nung nag-grade 5 na ako, nagpinante ako sa soft drinks, nagbuhat ng mabibigat na soft drinks, hanggang sa di nagtagal, natuto na ako mag-drive ng truck, ng motor, at nung nag-18 ako, nakaipon ako ng maliit na pera, panglakad ng lisensya ko. At nung magka-lisensya na ako, medyo tumaas na yung sahod ko. Pero kahit ganun, nag-aaral pa rin ako. Hindi ko kinalimutan ng pag-aaral ko. Kahit na alam ko na kumikita na ako ng pera, mas pinili kong pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Kaso, dumating pa rin yung point na hindi ko kinaya. Kasi nagbibigay din ako nun ng pera sa magulang ko. At nag-stop ako mag-aral. Nag-stop ako mag-aral ng grade 10. 4 na taon din akong hindi nag-aral hanggang sa nakaipon, nakabili ng sariling tricycle, ng motor, sariling panghanap buhay, at nagdesisyon ako na magpatuloy kaya nag-enroll ako ng grade 11 at natapos ko hanggang grade 12. At ayun, nag-aral pa rin ako at nagtatrabaho para may pang tuition, may pang gastos ako sa school at makabili ng pagkain araw-araw. Ayun, salamat po. Sa bawat takbang na ginagawa ko, parang may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit nga ba ako ganito? Tama ba ang nararamdaman ko? Bakit kailangan maging ganito? Minsan, iniisip ko na, tama kaya sila?
Tama kaya sila na wala akong lugar sa mundong to? Na walang lugar yung mga katulad ko? Hindi ko maintindihan kung anong nagawa ko. Hindi ko alam bakit nila ako ginaganito. Masama na bang ipakita kung sino at ano talaga ako? Minsan, pakaramdam ko tuloy lahat ng tao. Hinuhusgahan ako. Hindi pang may tumingin lang sa akin kung ano-ano naiisipin ko. Kaya madalas, hindi na ako nagtataka bakit wala akong kaibigan. Wala akong kaibigan kasi ganito ako. Kasi ito ako. Ito yung totoo na ako. Kaya mo si Patchat? As in, yung palagi naka-block? Yung feeling pogi tombits mo eh. Pero pogi. Pero tombits. Tama na yan, judger talaga kayo. No offense. Offense underscore na ako. Ugali nyo. Kayaan nyo na lang siya. Kami naman support na feeling pogi. Ano na lang, kausapin nyo na lang. May problema ako. Oo, siya yun. Di ba ang pogi? Sino? Siya. Patchat? Oo. Di ba sabi nila Jamela? Kausapin na lang daw natin. Pwede naman. Tara, ano ka? Okay yun. Okay. Hi, Beth. Uy. Bakit? Kaya sabihin daw si Mio ko sa'yo. Ikaw na. Lo. Wala. Hingi kami ng dispensa sa'yo ni Miyuki. Bakit? Para sa Hindi, kasi like, binadmot ka namin tapos di ka pa namin kilala. Tapos, Na-imbis kausapin ka namin ng diretso about sa pananaw namin. Eh, sa iba pa namin sinabi. ano ba kayo, okay lang yun. Tsaka, sanay na rin naman ako sa mga ganyang bagay. Hindi na sa akin bago yung mga ganyan, yung mga judgment. Wala na sa akin yan, kaya di na sa akin big deal. Sorry, di pa kasi kami open sa topic na gano'n. Okay lang yun, pero at least, di ba, alam nyo na kung paano mag-approach kapag may nakita kayong katulad ko or ibang di ba? Like, Parte ng LGBT. kaya okay lang. May good.
Pero kung gusto mami sampalin, okay lang. Promise. Actually, ang government natin, especially the DepEd, meron naman silang mga program pagdating sa bagay na yan, ano? Ah, ang ano lang yun, dissemination. But then, sabi ko nga, pagdating sa bagay na yan, bakit kailangan natin mga program? Although, kailangan natin insist yung equality, gender equality, lalo na yan, ano? But then, sabi ko nga, sa tingin ko, although makakatulong sa pag-unlad ng bata, but then, para lagi ko naman sinasabi sa mga student ko, bilang isang estudyante, whatever will be your gender, as long as na ginagawa mo yung karapatan mo, ginagawa mo yung obligasyon mo bilang estudyante, wala tayong dapat na hinging batas. Kaya sabi nga natin, pare-parehas tayo eh. Andun nga yung equality natin, di ba? Bakit kailangan mayroon pang special equality? So, ganun lang yon. Para sa akin, ang bata, as long as na ginagawa niya yung kanyang obligasyon, bilang isang estudyante, walang dahilan para hindi niya ma-achieve yung mga pinapangarap niya. For the parents, I want to reiterate na teachers are the caregivers of your child. So, we are the one who are teaching your students knowledge, but values making is a responsibility of parents. That's why, before you send your kids or your child to school, make sure na you instill good values and manner to your students. Now, in regards with social injustice, I hope na we cater programs that help students, especially the students who are having injustice with their families. Sometimes students lacks people who can talk to because most of the time they're hesitant kasi nga their perpetrators are their parents or their perpetrators are their teachers or other relatives. So I hope na school and the communities will have a desk where they can accommodate yung mga students na may mga ganong problema sa bahay. Kasi marami dyan hindi na nasamang mga cases dahil nga nahihiyang magsabi dahil mga kapamilya nila. And with the community, hope in social media, and let's more encourage the people na huwag natin i-support kasi most of the time yung mga pinapost pa sa social media nagsusupport yung mga ganitong injustice or ginagawa pang katatawanan yung mga nagiging biktima. We should not blame yung mga nagiging biktima. Hence, sana yung batas natin mas maging strict with regards dun sa mga injustice na na-experience lalo na yung mga bata ngayon. Yun lang, thank you so much. As we've walked through the stories of resilience and courage, we've seen more than individual struggles. We've seen the reflection of our society. Inequality, gender discrimination, and the need for peace are not distant issues. They shape the lives of people around us every day. These friends who faced poverty and fought for acceptance remind us that change begins with understanding. It begins with seeing each other not as labels, but as human beings deserving of dignity and opportunity. The Sustainable Development Goals aren't just ideals. They're a call for all of us to build a fairer and more inclusive world. Their journeys are ours too. Let's carry their stories forward and work toward a future where no one is left behind, where equality, justice, and peace are not just dreams, but realities we made together.